Sa tuwing napapanood ko itong lead counsel ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman, makikita niyo sa kanyang mga statement, sa kanyang mga pronouncement na tila ba walang pag-asa talaga etong kasong ito ni Digong. Marami na rin pong eksperto ang nagsabi na malabo talaga na makauwi pa ng buhay sa Pilipinas si Digong. Nang ibig sabihin, napakalakas ng kaso laban sa kanya. Yung mga ebidensya ay overwhelming. Yan din po ang madalas sabihin ng Senator Trillanes, na overwhelming ang mga ebidensya. At kung titignan natin, talagang pabor sa prosecution, pabor sa mga nagsampa ng kaso kay Digong, etong kinakaharap ngayon nga na itong dating presidente. Bakit ikamo? Matagal pinaghandaan. Habang naghahanda ang prosecution, ang kampo nga ng mga biktima, etong si Digong ay binabaliwala, pinagtatawanan, iniinsulto ang kakayahan ng ICC. Hanggang naaresto na nga. Ayaw pang maniwala nung una di ba? Ayaw pang maniwala. So hindi mo pwedeng sabihin or maliitin yung ginawa ng prosecution ng mga tumulong sa mga biktima para nga maisampa itong crimes against humanity na kaso ni Digong sa ICC. Hindi mo talaga pwedeng maliitin yun Napakahabang panahon na pinaghandaan. At eto na nga, unti-unti na po nilang nalalasap ang tagumpay. At si Digong ay ihaharap na sa hustisya. 1,662. Nako po, bagong dago sa kampo ni Digong. Dagdag ebidensya versus Digong isinumite ng ICC prosecution. Yan. Itong mga ebidensya na ito ay karamihan dyan ay mga pronouncements din ni Digong at syempre yung mga physical evidences ng mga biktima. Alam nating lahat yan. Kitang-kita, may mga solid na ebidensya talaga, videos, photos, lahat ng statement ni Digong. Yan po lahat ay magigagamit laban sa sarili niya.